Another day, another J. Fern's wife story. Inuwi na nga namin yung sisiw ng manok na nalimlim sa breeding range. At ito namang brood hen na nalimlim dito sa ilalim ng lamesa namin ay may pisa na ring mga itlog. Hindi pa namin sinisilip kung ilan ang itlog niya, pero nung gabing iyon ay shop ng shop ang mga sisiw. Baka naiipit daw, sabi ni J. Fern, kaya kinuha na namin yung mga tuyo ng sisiw at iniwan lang namin yung basa pang sisiw. Tinanggal ko na rin yung mga nag-crack na itlog para hindi na masikip yung pugad. Sobrang tapang ng inahin yan, kaya inawakan muna ni J. Fern habang kinukuha ko yung mga sisiw. Pagkatapos nilagyan ko ng marking ang mga sisiw bago ko hinalo sa mga sisiw na galing sa manukan. Binabalang ni J. Fern yung inahin para pumunta na sa pugad, pero pinalo pa rin siya. Inilayo ko na agad ang sisiw para hindi niya marinig ang mga shop. Pagkatapos kong markingan ang mga sisiw ay isinama ko na sila sa mga nasa kahon. Ito yung mga sisiw na galing sa breeding range at yung tatlo naman ay incubator hatch. Pinagsama-sama na namin sila lahat para hindi sila lamigin. Kasama nila dyan yung sisiw na nanunuka ng eggshell sa incubator. Tutulog na sana kami ni J. Fern, kaya lang naririnig namin may nasiyap sa may tabi ng multipurpose pen. Doon nalimlim sa ilalim nun yung white brood hen at papisain na rin ang kanyang mga itlog. Tiningnan muna namin ni J. Fern ang mga sisiw at nakita ni J. Fern na nilalanggam daw pala, kaya pala shop ng shop yung mga sisiw. Tinanggal agad ni J. Fern yung mga sisiw na malalakas na at isasama din namin doon sa mga sisiw na nakalagay sa kahon. Ililipat daw namin ang pugad, sabi ni J. Fern, dahil nilalanggam doon sa pwesto niya. Mabuti na lang mabait itong white brood hen, kaya nahahawakan siya ni J. Fern nang hindi nanunuka. Tinakloban ko muna ang sisiw ng tela at bumalik ako kay J. Fern at nagdala ako ng lalagyan ng itlog at ililipat na namin ng pugad ang inahin. 9 na itlog ang nililimliman nitong aming white brood hen. 4 na ang napisa at 5 pa yung mga itlog na may crack, at yung crack ng itlog ay pinasok ng langgam yung iba. Tinanggalan agad namin ng mga langgam at inilipat na agad namin doon sa pugad. Buti na lang may bakante pang pugad dito sa mga ginawa kong pugaran. Nilagay namin agad yung mga itlog na may mga crack at binalik namin yung mga sisiw para hindi bumaba yung inahin. Kinabukasan na namin kukunin ang mga sisiw sa kanya para hindi siya umalis dyan sa pugad. Para siguradong hindi siya umalis sa pugad ay nilagyan namin ng takip ang pugad niya. Malapit din kasi sa kanya yung isang nalimlim na inahin na iskandalosa. Baka magingay ng magingay, kaya nilagyan namin ng takip. Babalikan na lang ulit namin yan bukas at tatanggalin na namin yung mga tuyo ng sisiw. Kinabukasan nga ay may bagong pisa na ulit yung nililimliman ng puti. Tinanggal na ni J. Fern yung mga shell para maluwag ang pugad. Pagkatapos ay kinuha niya yung mga tuyo ng sisiw para isama dun sa mga ibang sisiw. Binawalay talaga namin agad ang mga sisiw sa inahin para mabilis mangitlog ang mga inahin namin, para madami kaming maproduce na mga sisiw. Iniwan ulit ni J. Fern yung basa pang sisiw at yung 4 na tuyo ng sisiw pa lang ang kinuha niya. Yung 4 na itlog naman ay may crack na pero hindi pa napipisa. Mamarkingan ko muna ulit ang mga sisiw bago ko isama dun sa ibang mga sisiw. Yung 3 incubator hatch na mga sisiw ay nilipat ko sa ibang kahon. Matapang kasi yung isang sisiw doon at tinuka yung pusod ng isang sisiw na galing sa breeding range. Sobrang hyper nung aming Ding Fair 5K sweater. Yung 10 mga sisiw ay pinagsama-sama ko dito sa malaking kahon. At yung 3 incubator hatch naman ay pinagsama-sama ko sa maliit na kahon dahil itong isang sisiw ay laging nanunuka ng puwet ng sisiw. Nalundag na talaga ni. Ilang araw pa nga lang ang mga sisiw pero naglulundagan na sa kahon. Vitamin Pro ang pinaiinom namin sa aming mga sisiw na bagong walay. Nauna ng 5 days ang incubator hatch kaysa dito sa mga hen hatch, kaya maliliit at mahihina pa itong mga bagong walay sa inahin. Pero ilang araw lang yan ay lalakas na din ang mga sisiw na yan. Ayan, sobrang tapang ng inahin. Ito naman yung pusong sweater brood hen na sobrang tapang. Inilagay siya sa scratch pen ni J. Fern para hindi mamalo. Nilagyan din ng painom at patuka para tumuka na siya. Dahil kukunin ulit namin yung mga napisa niyang sisiw. Ito ang naging sisiw ng aming pusong sweater brood hen. Yung dalawa ay hindi napisa. Inilagay namin sa battery cage. Maganda pa rin ang katawan ng aming brood hen kahit bagong walay siya sa sisiw.
Ilalagay muna namin sa battery cage yan ng ilang araw at pagkatapos ay ipapriming na ulit namin para maalpasan na ulit at mangitlog na agad. Minarkingan ko na nga ang mga sisiw para masama ko doon sa mga sisiw na nasa malaking kahon. 30 na silang magkakasama sa isang malaking kahon. Yung isang inahin na lumimlim sa ilalim ng multi-purpose pen ay inisprayhan na rin ni J-Fern para hindi daw langgamin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!